Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 3, 2025, Webes ng ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo, chapter 32, verses 7 to 14. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tiniligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon. Ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang pakikiusap ni Moises. Siya ang namagitan sa mga bayan ng Israel, sa mga tao at sa Panginoon upang hindi ituloy ng Panginoon ang kanyang balak na paglipol sa mga Israelitang, sabi nga naging napakatigas ng ulo at tumalikod na naman sa kanilang pagtupad sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. Simula pa nang ilabas sila sa Ehipto, nakalimutan na naman nila. Kaya napakaganda po na mapaalalahanan tayo yung kahalagahan ng pagpapaalala sa mga tao, lalo pa na may mga bagong henerasyon. Dahil kung maalala nyo po sa kwento ng Exodo, simula nang ilabas sila sa Ehipto, ilang taon na rin ang nagdaan at nagkaroon na rin ng pagpapalit ng mga henerasyon. At yung mga pumalit ay nakalimot doon sa mga itinuro ng kanilang mga ninuno. At ngayon, sa panahon nga ni Moises pa rin, sa kanilang paglalakbay, gumawa na naman sila ng isang Diyos-Diyosan na kanilang sinamba. At yun ay talagang hindi ikinatuwa ng Panginoon. Dahil unang-una, ang utos ng Panginoon, pinakauna, siya lamang ang Panginoon, siya lamang ang dapat sambahin. Siya ang Panginoon na dapat na sinasamba at wala ng ibang Diyos pa. Pero yun nga po, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita ay sinuway nila ito. Pero pasalamat tayo dahil merong magpasa hanggang ngayon, katulad ni Moises, at nangangailangan tayo ng mas marami pang Moises na mamamagitan sa atin. Maraming kaguluhan ang nangyayari sa ating bayan, maraming mga pagsuway, mga sinusuportahan natin na lumalabag sa kautusan ng Diyos, mga pumapatay, nagnanakaw, nangangalunya. Yun pa yung ating iniidolo, yun pa yung ating mga hinahangaan, at mas sinusunod natin ang kanilang sinasabi kaysa ang tumalima tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Kaya maganda po na mapaalalahanan tayo, lalo pa ngayong panahon ng Kwaresma, na pagsisihan natin ng pagsamba natin sa mga iniidolo ng mga tao
na siyang nag-iimpluwensya din sa buhay natin. Tandaan po natin, may mga tao na kapag sinunod mo, ikapapahamak mo. Kaya tiyakin natin na mapakinggan natin ang mga tamang tao na magdadala sa atin sa kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.